Kapitulo 11. Ang pagkamatay ni Lazarus. May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha ay nakatira sa Betania. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, hindi siya mamamatay sa sakit niya. Nagkasakit siya upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan din ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazarus. Pero nang mabalitaan niyang may sakit si Lazarus, nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Pagkalipas ng 2 araw, sinabi niya sa mga tagasunod niya, bumalik na tayo sa Judea. Sumagot sila, Guro, kamakailan lang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo. Bakit pa kayo babalik doon? Sumagot si Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Kaya ang naglalakad sa araw ay hindi natitisod dahil maliwanag pa. Ngunit ang naglalakad sa gabi ay natitisod dahil madilim na. Pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako ron upang gisingin siya. Sinabi ng mga tagasunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, gagaling pa siya. Ang akala nila ay natutulog lang si Lazarus, pero ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Kaya tinapat sila ni Jesus, patay na si Lazarus. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon dahil ang gagawin kong himala sa kanya ay para sa kabutihan ninyo upang sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya tagasunod, sumama tayo sa kanya kahit mamatay tayong kasama niya. Si Jesus ang muling pagkabuhay. Nung dumating si Jesus sa Betania, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ng Betania sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa kanya, muling mabubuhay ang kapatid mo. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot si Maria. Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito sa mundo. Umiyak si Jesus. Pagkasabi niya nito, bumalik si Marta sa bahay nila. Tinawag niya ang kapatid niyang si Maria at binulungan. Narito na ang guro at ipinatatawag kanya. Nang marinig ito ni Maria, tumayo siya at dali-daling pinuntahan si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa Betania, naroon pa rin siya sa lugar kung saan sinalubong siya ni Marta. Nang makita ng mga nakikiramay na Hudyo na tumayo si Maria at dali-daling lumabas, sinundan nila siya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang doon manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, lumuhod siya sa harap nito at sinabi, Panginoon, kung narito lang kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Nabagbag ang puso ni Jesus at talalang-alala siya nang makita niyang umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong mga Hudyo. Tinanong niya sila, saan niyo siya inilibing? Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan niyo. Umiiyak si Jesus, kaya sinabi ng mga Hudyo, tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Lazarus. Pero sinabi naman ng iba,
Hindi ba't pinagaling niya ang lalaking bulag? Bakit hindi niya nailigtas sa kamatayan si Lazarus? Muling binuhay si Lazarus. Muling nabagbag ang puso ni Jesus kaya pumunta siya sa pinaglabingan kay Lazarus. Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Sumagot si Maria na kapatid na nang namatay, "Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay. 4 na araw na siyang nakalibing." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumampalataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos?" Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, "Lazarus, lumabas ka!" At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na balot pa ng tela ang mga kamay at paa, at may takip na tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan niyo siya at palakarin." Ang plano ng mga pinuno laban kay Jesus. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya nang makita nilang ginawa ni Jesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya ipinatawag ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. At nang nagkatipon na sila, sinabi nila, "Ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari yan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa." Pero isa sa kanila, si Caiphas na punong pari ng taon na iyon, ang nagsabi, "Talagang wala kayong alam. Hindi nyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa?" Ang sinabing ito ni Caiphas ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Bilang punong pari, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa. At hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo upang tipunin nila at pag-isahin. Mula noon, binalak na nilang ipapatay si Jesus. Kaya ay hindi nalantarang nagpakita si Jesus sa mga Hudyo. Sa halip ay pumunta siya sa lugar na malapit sa ilang, sa isang bayan na kung tawagin ay Ephraim. At nanatili siya roon kasama ang mga tagasunod niya. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual na paglilinis bago magpista. Hinanap si Jesus at nagtanungan sila roon sa templo, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Nang mga panahong iyon, ipinag-utos ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo na ipagbigay alam ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang madakip nila. Juan 12. Binuhusan ng pabango si Jesus. 6 na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betania, kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naghanda sila roon ng hapunan para kay Jesus at kumain siyang kasalo si Lazarus. Si Marta ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo, isang mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. At humalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, "1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang iyan ipinagbili at ibigay sa mahihirap ang pera?" Sinabi niya ito hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Pero sinabi ni Jesus, "Ayahan mo siya.
Ibinuhos niya ito sa katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Lagi niyong nakakasama ang mga mahihirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama. Ang planong pagpatay kay Lazarus. Maraming tao ang nakabalita na nasa Betanya si Jesus. Kaya nagpuntahan sila roon hindi lang dahil kay Jesus, kundi upang makita rin si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya binalak din ng mga namamahalang pari na ipapatay si Lazarus dahil siya ang dahilan, kaya maraming Hudyo ang umihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming tao na dumalo sa pista na papunta si Jesus sa Jerusalem. Kaya kumuha sila ng mga palapa ng palma at sinalubong si Jesus. Sumisigaw sila, "Purihin ang Diyos, pagpalain ang dumarating na ito sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang Hari ng Israel." Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan niya ito gayang ng nakasaad sa kasulatan. "Huwag kayong matakot mga taga-Zion, makinig kayo, paparating na ang inyong hari na nakasakay sa isang batang asno." Hindi pa naiintindihan noon ng mga tagasunod ni Jesus ang ginawang iyon ng mga tao. Pero nang makabalik na si Jesus sa langit, saka lang nila naintindihan na iyon ang nakasaad sa kasulatan. Marami ang nakasaksi ng muling buhayin ni Jesus si Lazarus at ipinamalita nila ang pangyayaring ito. Kaya marami ang sumalubong kay Jesus dahil nabalitaan nila ang ginawa niyang himala. Dahil dito, nag-usap-usap ang mga Pariseo. "Tingnan ninyo, sumusunod na sa kanya ang lahat ng tao at wala tayong magawa." May mga Gregong naghanap kay Jesus. May mga Grego ring pumunta sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos sa kapistahan. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida sa probinsya ng Galilea. Sinabi nila sa kanya, "Gusto po sana naming makita si Jesus." Pinuntahan ni Felipe si Andres at sinabi sa kanya ang kahilingan ng mga Grego. Pagkatapos pinuntahan nila si Jesus at ipinaalam ang kahilingan. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Dumating na ang oras upang dakilain ako na anak ng tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang hindi nangihinayang sa buhay niya sa mundong ito, alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama." Ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang kamatayan. Sinabi pa ni Jesus, "Nababagabag ako ngayon. Sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap? Hindi dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito." Pagkatapos sinabi ni Jesus sa Ama, "Ama, ipakita niyo ang inyong kadakilaan." Isang tinig mula sa langit ang sumagot, "Ipinakita ko na sa pamamagitan mo at muli ko itong ipapakita." Nang marinig ng mga taong naroon ang tinig, sinabi nila, "Kumulog." Pero sinabi naman ng iba, "Kinausap siya ng isang anghel." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang tinig na iyon ay pinarinig hindi para sa akin kundi para sa kapakanan niyo. Dumating na ang paghatol sa mga taong makamundo. Malulupig na si Satanas na siyang nagahari sa kanila. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin." Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sumagot ang mga tao sa kanya, "Nakasaad sa kasulatan na ang Kristo'y mabubuhay ng walang hanggan. Bakit mo sinabing kailangang mamatay ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao na tinutukoy mo?" Sumagot si Jesus, "Maikling panahon na lang na makakasama ninyo ang ilaw. Kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa, para hindi kayo abutan ng dilim, sapagkat hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Kaya sumampalataya kayo sa akin na siyang ilaw ninyo habang narito pa ako."
para maliwanagan ang isipan niyo. Pagkasabi nito ni Jesus, umalis siya at nagtago sa kanila. Ayaw manampalataya ng mga Hudyo kay Jesus. Kahit na nakita ng mga Hudyo ang maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa kanya. Sa ganoon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Sino sa mga pinakitaan mo ng iyong kapangyarihan ang sumampalataya? Sinabi pa ni Isaias na kaya ayaw nilang sumampalataya ay dahil binulag ng Diyos ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita. At tinakpan niya ang kanilang mga isip upang hindi sila makaunawa. Dahil baka manumbalik pa sila sa kanya at pagalingin niya sila. Sinabi ito ni Isaias dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol dito. Ganon pa man, maraming pinuno ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus, pero inilihim nila ang kanilang pananampalataya dahil takot silang hindi natanggapin ng mga Pariseo sa mga bahay-sambahan, sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa ng Diyos. Ang salita ni Jesus ang hatol sa mga tao. Nagsalita si Jesus ng malakas, ang sumasampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Ang sino mang nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan. Ngunit hindi ako ang hatol sa kanya, sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ng mga tao, kundi iligtas sila. May ibang hatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hatol sa kanila sa huling araw, sapagkat ang mga aral ko ay hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko, at alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinapasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko.